Praise God po. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para sa pag-aalam po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang lahat po ng may Biblia, makibukas po sa Ikalawang Korinto, Kabanatang Siyam, mga talatang 1 hanggang 9. Inuulit ko po, 2 Corinthians chapter 9 verses 1 to 9. Ito po ang sinasabi. Tulong sa mga kapatid. Hindi na kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa kapatid sa iglesia. Alam kong handa kayong tumulong at ipagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon. At marami ang napukaw ang kalooban dahil sa pagsusumikap ninyo. Kaya pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi ako mapahiya sa aking mga pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ang tulong ninyo. Gaya ng sabi ko, baka ako mapahiya, huwag nang sabihin pati kayo kung may mga taga-Macedoniang sumama sa akin at makita nilang hindi kayo handa. Kaya pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna kanyan upang maihanda ang tulong sa ipinangako ninyo. Sa gayon, lilitaw na kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Tandaan ninyo, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa kalooban at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkaawang gawa. Last verse. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Purihin po ang salita ng Diyos at sa umagang ito ay welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Venus Gamba. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Masaya po ba tayo na narito ngayon? Hindi lamang masaya, kundi masayang masaya. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sobrang saya, dapat malakas ang palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Father God, napakabuti mo po sa amin, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Hindi lamang pasaganain ng aming pananampalataya, talaguin ng aming pananampalataya, kundi maging sa aming pinansyal na pangangailangan sa pang-araw-araw, sa lahat ng aming pangangailangan, nandiyan ka para tugunin. Kaya sa oras na ito, sa aming maikling oras na pag-aaral ng iyong mga salita tungkol sa pagbibigay, matanyag ka po, Panginoon, sapagkat ikaw talagang unang nagbigay, Panginoon. Marami pong salamat sa oras na ito. Maparangalan ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang kadahilaan. Ikaw ang aming pinagmamalaki hanggang wakas. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hindi na po tayong makaupo. Mabupo tayong mabuti at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. Disimbre na. Amen. Malamig na ang simoy ng hangin. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Alam niyo po, bakit sinabing maligayang Pasko? Kasi ang ibig mong sabihin ng Pasko ay pagmamahal, kapayapaan, at pag-asa. Yan. Bakit? Kasi kaya tayo masaya, kaya tayo may pag-asa, kaya tayo nagmamahal, sapagkat may Diyos
na unang nagmahal sa atin. Di ba? Sino po yun? Jesus Christ, ang ating amang nasa langit at ang ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, mga magulang at kapatid, ito yung magandang loob ng Diyos sa atin na lagi natin na every December, bawat Kapaskuhan po, ay naalala natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Naalala natin ang kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos ay ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Amen. Binigay niya. Dahil sa pagmamahal sa atin. Mayroong yung love Kaya nga ang love, yung kung mahal po dahil mahal tayo ng Panginoon, siya po ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. As a creator, tayo ay hindi ng Diyos. Tayong mga tao, minahal tayo ng Panginoon at sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon, sino ang binigay? Si Kristo. The best of the best. Si Kristo ang binigay sa atin. At mayroon pong pagpapala na nangyari, nagkaroon po ng buhay na walang hanggan ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Kaya nga, ang ating topic po, a way to blessing. A way to blessing. Okay. Paraan ng pagpapala. Ang paraan po ng pagpapala ay giving, pagbibigay. Kaya nga, pag-araw ng Pasko, lahat ng mga inaanak, lahat ng may mga ninong at ninang, hinahanting natin, hinahanap natin. Amen. Kaya yung mga walang ninong at ninang, pumunta po kayo sa bahay. Magdala po kayo ng regalo. Yung po ay relasyon Relasyon. Alam niyo po, kung bakit tayo minahal ng Panginoon, kung bakit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, as a creator at tayo ang binigyan ng Diyos, mahal ka ng Diyos Mayroong malalim na relasyon. Kaya nga ang tao pag nagmamahal, nagkalakip na pagbibigay. Tama! Mayroong kalakip, hindi ko pwede sabihin, mahal kita, pero wala ka namang ginagawa. Kaya nga, na yung pagbibigay, nauso yung pagbibigay, dahil mayroon tayong malalim na relasyon sa Diyos, ang Diyos po ang unang nagbigay sa atin. Kaya yun po ang ating pag-aaralan, a way to blessing, paraan ng pagpapala. Alam niyo po itong Bible reading natin, ito yung mga pagbibigay ng mga Kristyano sa Akaya. Yan. Mga Kristyano sa Akaya na talagang grabe ang pagkakaloob nila sa Jerusalem. Nag-iipon sila ng pera, kung ano man ang mayroon sila, iniipon para itulong po, ipagkaloob, para sa mananampalataya sa lugar po ng Jerusalem. At ang Akaya po, ay nagkaroon sila ng design ng pagbibigay dahil sa pagmamahal. Amen? Tama po ba? Dahil sa pagmamahal. Kaya nga, yung kinla, ay ano yung tawag doon? may kasabihan doon, Pili ka magbigay ng walang pagmamahal at pili ka na magmahal ng mayroong pagbibigay. Pero ang isang tao po, ang isang Kristyano po, pag tayo ay nagmahal, kailangan natin magbigay. Kasi yun po ang karugtong ng pagmamahal. Yun po ang manifestation. Kaya yun po ang sabi ng Akaya. Kaya nakikita po natin. Okay. Ngayon po, ang topic po natin yun po yung giving is the key of blessing. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Okay, ang sabi po ng text ng Kawikaan, chapter 11, 24 to 25. Pasensya na po kayo, medyo hinihingal lang po si Pastor. Kahapon nagpa-check up ako sa generic lang. Purihin po ang Panginoon. God is good nila. Okay. Sabi rito, ang text po natin yung Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25, sabi rito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Very busy po. Ngunit, naghirap ang tikom ng mga kamay. Okay. Ang taong matulungin ay tiyak na tutulungan. Sure ako dyan. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Pag sinabing tao, lahat ng tao, even ang believer o Kristyano, basta lahat ng tao, pag ang tao daw ay mapagbigay,
ng Bible ay lalong yumayaman. Kaya nga may mga Kristiyano, may mga hindi naman Kristiyano, dahil sa kanilang pagbibigay, nakikita po natin, yumayaman sila. Yung po ang blessing yung po ang paraan ng pagpapala ay yung pagbibigay. Hindi lang tinitingnan ng Diyos kung sino ka. Kung nagbibigay ka, ang sabi ng Bible, yayaman ka. Amen? Sino po rito ang mayaman na? Pakitas po ng kamay. Ang inuhay. Mayaman na tayo. Amen! Aminin na natin, tanggapin na natin. Pag hindi kayo mag-ibig, hindi kayo yayaman. Kaya ang tayong magpagbigay ay lalong yumayaman. Makikita po natin, very basic po itong pag-aaral natin kasi kailangan natin malaman kasi sa mga susunod, hindi ko po i-share yung best of the best kasi may tamang panahon doon na mag-share ng pastor. Yung gusto ko lang i-ano sa atin, yung pagbibigay. Na ang sabi nito, ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tutupo yun. Subok mo, pag tumutulong ka, tutulungan ka rin Amen! Hindi ba sa amin po, doon sa, kahit hindi Krisyano, nagbigay ka. Hindi ba, nagluto ka ng gulay. Ano man ang klaseng niluto mo, pag binigay mo po sa kapitbahay, alam niyo ganito ang tao Pag binigay mo sa kapitbahay, halimbawa, nagluto ka ng gulay. Amen, may ligay sa gulay. Ano na po ang ibabalik sa inyo ng kapitbahay nyo, hindi lang gulay. Amen. Minudo pa. Ang handa po ng elder sa Lunis, may minudo po tayo Kaya yung mga elder, pumunta po kayo. May minudo tayo. Ibig sabihin, hihigitan. Kaya nga sabi rito, sa sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan at ang nagbibigay ay tiyak na bibigyan. Kaya mga magulang at kapatid, napakahalaga po ng pagbibigay. Amen, napakahalaga. Sabihin mo sa katabi ko, mahalaga ang pagbibigay. Hey, ngayon, yung pang sabi ng kawikaan, yung po ang prinsipyo ng blessing. Pag ikaw ay nagbibigay, kahit sino man, ay ikaw ay pagpapalain. Pero kung Kristiyano ka, tandaan, dapat na Kristiyano, lalo tayong magbigay, amen. Sa mga, mas lalo nating gampasan na pagbibigay ng mga unbeliever. Dapat tayong Kristiyano ang nangunguna. Kasi kung unbeliever tayo, na hindi tayo nagbibigay, na naging manadamo tayo, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Kasi prinsipyo ng Bible Amen! At tatandaan po natin, ang pagpapala ay hindi lamang sa mga bagay na pinansyal. Ang pagpapala ng Diyos, sabi ko sa inyo, magkakaroon ka ng kagalakan, napakasarap po. Alam niyo po, pag ikaw ay nagkaloob ng isang bagay, lalo na binibigay mo sa kanya ay talagang pinaghirapan mo, iba po saya ang nararamdaman mo. Kung may sakit ka sa puso, gagaling ang sakit ng puso mo. Totoo yan! Kung ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay nagbigay, sabi ko sa iyo, sasaya ka, ibang kasayahan ng nagbibigay. Kaya purihin po ang Panginoon. Ang sabi po ng Bible, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang sabi ng Gawa, Kapitulo 20:35. Okay. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ng mahina, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon Hesus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di ba masaya tayo pag nakakatanggap tayo? Ayaw nila, parang ayaw. Hindi sila masaya. Masaya po ba tayo pag nakakatanggap tayo? Amen! Masaya tayo. Pero higit daw na masaya, higit na pinagpala ang nagbibigay kasi kaysa tumatanggap. Parehas pinagpala, parehas masaya, pero higit daw na masaya at higit ka pinagpala ang nagbibigay. Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos, sapagkat naunawaan natin ang salita ng Panginoon. Alam niyo po si Paul, yung principle ni Paul, pinag-aralan ko mabuti yung verse na ito Si Paul po ay bilang isang disciple ng ating Panginoon Kristo, siya po ay nagtrabaho. Nagtrabaho siya. Si Paul po ay nagtrabaho, sabi po sa
Hindi ko sabi ng Bible, sa bago pong verse na yan, yung sinundan na verse niya, sabi niya, hindi ko hinangad ang ginto, pidak at pananamit ninuman. Ito yung ano natin, prinsipyo ko ito yung Pastor Divin. Alam niyo, nagbanat ako ng buto upang kumita pa sa ikabuhay ng aking mga kasama. Nagbanat siya ng buto, nagtrabaho si Paul. Ama, alam niyo po mga magulang at kapatid, ito po yung karanasan ko. Pag ang isang bagay pala na pag pinagpawisan mo, pag ito'y pinagkaloob mo, grabe, sobrang saya mo. Tama. Iba yung natanggap mo, yung binigay sa'yo at ibibigay mo naman, parang ano lang, okay naman yun, ano mo problema yun. Pero sabi ni Paul, pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang sabi ni Paul, nagtrabaho siya. Nagbanat ng buto. Sarap yung siguro nun, ano? Kaya mga magulang at kapatid, salamat sa Panginoon. Noong nakaraang Friday, alam niyo po mga magulang at kapatid, lahat ng mga Kristiyano, hindi lamang po nakaraos ang Friday, kundi na isa katuparan po natin ang kalooban ng Diyos. Kasi ako po ang nag-collect eh. Kolektor po ako. Talaga kahit saan kolektor eh. Koleksyon. Alam niyo, salamat sa Diyos. Sapagkat alam niyo po, dahil sa pagbibigay natin, may mga tao dito na hindi na kailangan lapitan pa. Kundi may mga tao, Pastor, ito yung sa akin. Nakuha po natin ang pundo natin sa pagkain doon. At ito ang good news. Nakabili pa po tayo ng dara. At ang pundo natin. Dahil sa pagbibigay, tulong-tulong. Na tulong-tulong tayo, nakita po natin ang isang samahan. Pag nagtutulong-tulong sa pagbibigay, may mabuting nangyayari, may magandang nangyayari. Kaya sabi ni Ate Tess, malapit na naman ang huwag tayong magsasawa sa pagbibigay, Amen. Sabi nga ng Bible, pag marami tayong tinatanim, marami tayong nihin. Kaya nga tulad sa farmers Alam niyo po ba ang farmers, pag nagtanim sila talagang, dinidiligan niya, patuloy nilang inaalagaan yan. Kaya yung continue po tayo sa pagbibigay. Hindi ako ay nagbigay na ngayon, ay sa susunod wag na. Huwag natin sapit, sila naman mayaman, sila ang dapat magbigay. Hindi po, lahat po tayo ay dapat magbigay. Nakukuha niyo po, yun po ang prinsipyo para tayo ay pagpalain. Ngayon po, pag-aralan po natin, paano dapat magbigay ang isang Kristiyan? Ito po ay lagi natin pinag-aaral, very basic ito. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? And 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, sabi po rito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid sa nangangailangan. At higit pa sa inasahan namin, ibibigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban namin. Okay, sa nabasa po natin, ito po yung dapat natin tularan ang Macedonian Church. Una po na nakita ko dito sa Macedonian Church, hindi hanggang sa kanilang kahirapan para magbigay. Hindi hanggang sa kanila ang paghikahos. Yun po ang una. Hindi naging hanggang sa kanila. Nakaranas sila ng grabing paghihirap a great trial of affliction. Ibang klase. Affliction, talagang grabing pagsubok Paghihirap, sabi nito, malaking pagsubok ng paghihirap. Pero bakit sila nagbibigay? Bakit? Mayroon pong silang tinatawag na strong desire. Yan. Hindi nahadlang ang kanilang kahirapan, hindi hadlang ang kanilang paghikahos para magkaloob sa Panginoon. Ganun po dapat ang maging ugali ng isang Kristiyano. Tayo ba ay mga Kristiyano? Amen. Ang hindi maging hindi Kristiyano ito. Tayo ba ay Kristiyano? Amen.
No, sabi dito, mga Kristyano sa Macedonia. Sabi nga ni Ate Minit kanina nang tumayo dito, hindi at yung mga pagsubat problema sa pagkakaloob. Pagmahal mo ang Diyos, kahit anong katayuan mo sa buhay mo, mayroon kang pagsubok at problema o financial crisis, hindi maapektuhan ang pagbibigay mo sa Panginoon. Bakit? Mahal mo ang Diyos. Ang magulang yan. Ang magulang hindi magiging isang anak. Kung anong alay lang kailangan. Bakit may relasyon eh? Kaya napurihin po ang Panginoon sa buhay po ng mga Kristyano ng Macedonia na dapat natin tularan. Sabi rito, mayroon silang great trial of affliction. Talagang grabe ang matinding may matinding hangarin pa rin silang magbigay. Kaya yung po ang dapat sa Kristyano, malapit na po ang ating best offering. At kailangan po natin talaga maghandog sa Panginoon. At huwag kayong mag-alala. Yung ipinagkakalog po natin dito, hindi po namin ito sabi yung pastor, ang malaki ang tiyan mo, siguro po inuubos mong uber yan. Hindi po. Hindi po Yung pastor po, may trabaho po si pastor. Sa Lagad Chocolate po nga ngayon nagtatrabaho ako. At masarap po magtrabaho. Sa bagat, pag nagtrabaho ka, makakatulong ka pa. Tama. Sila Ate Yuni, sila Ate Jimen, yung trabaho po kami. At alam niyo po, yung pinakita namin, nagagamit sa namin sa aming sarili, nagagamit namin sa aming pamilya, and then, nakakapagbigay kami sa Panginoon. Nagagamit namin sa kawang-gawa. Kaya nga mga magulang at kapatid, hindi po hadlang ang pagtatrabaho para maglingkod sa Panginoon. Ang Macedonia po, nagdala sila ng kahirapan. Okay. Yung panguna, hindi hadlang ang kahirapan sa paghihikahos. Kita natin. Masarap magbigay. Pag binibigay natin ay pinaghirapan po natin. Ibang saya ang mararamdaman natin. Kaya mapalad po tayo. Sabi ko, hindi hadlang ang kahirapan at paghihikahos. Ganun po ang Macedonian Church. Mayroon silang pinatawag na Istong Bisaya. Yung po dapat hangarin natin. Magkaroon tayo ng Istong Bisaya. Yung matinding hangarin. Amen. Ay, alam naman natin, taon-taon talagang nag-ano tayo ng peace offering. Pangalawa po. Pangalawa. Masaya pa rin silang nagbibigay. Pag nagkakalugad tayo sa church, o tumutulong ba tayo, masaya po ba tayo? Baka mamaya pag nagbibigay na tayo, sayang naman. Hindi na ganun. Dapat di mo na binigay. Dapat pag tayo ay nagbibigay, dapat masaya po ang Kristyano. Sabi nga ni Pastor Bernard, dapat pag nagbibigay tayo, dapat nakangiti tayo, dapat masaya tayo, hindi na kasi mangot. Amen. Kasi yun po ang prinsipyo ng Bible eh. Sabi rito, masaya para silang nagbibigay. Masaganang, mayroon silang tinatawag ng masaganang kagalakan. Kaya nga, ang Macedonian Church, natutunan nila, learn to be a cheerful giver. Kaya nga, ang Kristyano, dapat tayo po pag nagbibigay, dapat tayo ay masaya. Tayo ay cheerful giver. Ano mo, masarap talaga na may kasayang pag tayo nagbibigay. I-apply po natin ito sa darating nating bispo pa rin. Alam niyo, maganda yung may sakripisyo talaga. Alam niyo mga magulang at kapatid. Naalala ko ang sabi ni Pastor Bini, Kuya Bini, at maging sila kilala, patuloy-tuloy na ito yung prinsipyo ng ating church. Alam niyo po, ang pagbibigay po, kailangan talaga may puhunan ka. Amen. Subok tingnan niyo po ang church. Ang paramihan na narito sa church na nanatili, lumalawang pananampalataya, ay yung mga namumunan. Tama. Kasi pag namumunan ka, lalo na sa pagbibigay, dadapa mo ang church. Tatagal ka sa church. Tatagal ka sa church. Pero subukan mo. Umaatin ka lang. Kasi alam niyo, ang church po, hindi po ito pabigat sa atin. Ang pagbibigay natin, ito ay pagkakalog sa Diyos para mabigyan natin ang karangalan ng Panginoon. At yung binibigay po natin ay nagagamit po
para maraming kaluluwa ang makakilala. Sa pag-vision, ginagamit natin. Di ba marami tayong mga magulang ngayon? Naaabot po ng visionary na, mga kalalakihan. Ang mga kalalakihan pumupunta ng sipat. Sa lugar po ng sipat, mga magulang gusto kong ikwenta sa inyo, nung bago doon, talagang, kami, yung ambatan. May bigas, rapol. Ngayon po, nakita niyo po, masaya po ang Panginoon dahil marami pong lumapit ng mga kaluluwa sa lugar po ng sipat. Latang po ang Panginoon. May check na rin po tayo ng sipat. Yung pagkain sa kayo sa pagbibigay at ang kalalakihan po ang nag-handle po doon sa lugar ng sipat. Kaya, masaya po tayo. Masaya pa rin silang nagbibigay. Kaya kailangan po natin sa pagbibigay ay magkaroon po tayo ng kaligayahan. At ang pangatlo po, bukas ang kanilang palad sa pagbibigay. Pag sinabing bukas na yan, di ba karamihan na nagtitira ng ano rito? Hindi boksingero, ano? Pag tikom ang kamay, sabi doon, naghihirap daw ang mga tikom ang kamay. Sabi nga, dapat ikaw, pag nagbibigay ka, dapat karatista ka, hindi boksingero. May ano sa amin sa lugar ng Bicol, sabi doon, yung mga mahilig magpalibre, ang tawag doon sa amin, grabe naman itong ano, mahilig magkamras, sa Bicol, kamras. Ang kamras, hindi man lang manglibre. Siya ang laging nililibre. Ang gano'n. Alam niyo po, sabi ng Bible, bukas ang kanilang palad sa pagbibigay. As a Christian po, ang Kristyano ay dapat talaga hindi naturuan sa pagkakalpon, hindi naturuan sa pagbibigay. Kundi ang Kristyano ay dapat bukas ang palad sa pagbibigay. Gayon po ang Macedonian. Sabi dito, kahit na sa kabila ng kanilang pagtitiis ng kahirapan, nandun pa rin yung suporta nila sa church, nagbibigay pa rin sila. Grabe ang Macedonian church, ano? Kaya kailangan po natin na-apply. Bukas ang kanilang palad sa pagbibigay. Pag sinabing bukas, mayroon silang willingness na magbigay. Sila na mismo ang nagkakalag. Hindi na kailangan pilitin tayo, kundi kusang loob tayo nagbibigay. Yun po ang number 4. Sabi ng number 4, kusang loob silang nagbibigay. Sabi nga ang Macedonian ay nakaranas ng malalim na kahirapan ng pagiging kahos, yung deep poverty. Yan, kasi ganyan. Pero grabe, kusang loob pa rin silang nagbibigay, hindi na kailangan sabihin sa Macedonian Church. Hindi na kailangan pangaralan pa. Kundi ang Macedonian Church, sabi doon, kusang loob silang nagbibigay, katulad po natin. Amen! Amen po ba? Amen! Ang busy rin na yan. Kailangan natin magbigay ng kusang loob ng pagbibigay. Alam niyo po, masarap po ang nagbibigay na kusang loob. Hindi yung parang yung ibibigay mo parang ano, parang may lastiko. May rabe ka. Ibibigay ko ba hindi? Ganito yun ha. Pastor, ano ibig sabihin? Di ba minsan pag Sunday, alam niyo po pag Sunday, alam natin may offering. Yan. Minsan may dumarating na mga problema sa financial. Naipon mo na yan, ibibigay mo na yan, type sa offering mo. Minsan may dumarating na problema. Doon ka na nagdadalawang isip. Ibibigay ko ba o hindi? Gagamitin ko pa yan, hindi. Tatandaan niyo po mga magulang na po tayo. Pag inunan niyo ang magbigay sa Panginoon, yung problema mo, kayang takpan ng Lord, kayang solusyonan ng Panginoon. Pag ko masabi, maraming kong po yun eh. Maraming nakalaga sa atin ito. Napagkabila na kahit tayo ay nagigipit, pag ikaw talaga ay nag-decide na, Lord, para ito sa'yo. Para ito sa'yo. Kahit anong mangyari, ibibigay ko ito sa'yo. Katulad po ng West Winter, kaya sila ay pinipay. Gawin po natin ito magulang at pati. Hindi lamang sinasabi, kundi ito ay ginagawa. Pwedeng sabihin eh, pero mahirap gawin. Pero pag ang may desire ka sa puso mo, kasi kusang loob mo itong ibibigay na kahit ano ang mangyari. Sarap po. Alam niyo, sa mga anak, masarap ituro itong pagbibigay sa mga anak natin. Ituro po natin ito sa lahat ng mga anak natin. Yung po ang susi ng pagpapala. Ang susi ng pagpapala ay hindi lamang po puro trabaho. Hindi ba walang magtrabaho ha?
kailangan natin magtrabaho. Sabi ha? Nagtatrabaho na tayo para kumita, para makapagkalob sa Panginoon. Pero trabaho tayo ng trabaho at hindi naman tayo nagkakalob sa Panginoon. Tatandaan po natin darating panahon. Makikita mo na, bakit trabaho ako ng trabaho? Marami pa akong nakita. Trabaho ng trabaho, jack of all trade. Pero di mo makita sa gawain ng Panginoon, hindi nagbibigay sa Panginoon. Wala ang buhay. Kaya salamat dahil tayo mga Kristyano, natutunan natin na seek first the kingdom of God. Unahin natin ang kaharian nito. Tama po ba? Pag inunat po natin ang Panginoon. Kaya, mga magulang at kapatid, yun po. Kusang loob silang nagbibigay. Sa buhay po natin, yun po ang dapat natin tandaan. Dapat kusang loob tayo nagbibigay. Last, ang lima. Ito ang ganda. Higit pa sa kanilang kakayanan ang binibigay. You know? Higit pa sa kanilang kakayanan ang binibigay. Eh sabi po ng Bible doon sa verse 5 ng chapter 8, sabi doon, higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi doon sa 3, sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Sa verse 2, higit pa talaga. Talagang grace, talagang magbigay ang Kristyano. Siyempre mo, mas nalilit sa iniisip ko. Hindi naging hadlang sa kanilang kahirapan. Sabi nga ng Habakuk, Habakuk chapter 3, verse 17 to 18. Hindi man mamunga, diba? Ang mga halaman o ang mga baka na pamatayan na wala ka ng makuha. Ang sabi doon, magpupulit pa rin doon. Sasambara pa rin kami sa iyong Panginoon. Dapat yung po ang maging ugali ng karakter ng Kristyano na kahit anong mangyari, huwag natin iwawala ang giving, sapagkat ang giving a way of blessing. Masarap po magbigay, lalo po pag ikaw ay may crisis na pinita. Hamon sa atin ng Lord yan. Minsan nahamunin ka ng Lord. Amen, hamunin ka ng Lord. Pero, yung hamon ng Lord ay napagtagumpayan mo. Makikita mo po, pagpapalain ka po ng Panginoon. Palatakan po natin ang Diyos. Pagpapalain ka ng Kaya nga sabi nito sa 2 Corinthians 9 verse 6, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Ang tanong ko, pag hindi ka nagtanim, aani ka ba? Pag hindi ka nagbigay, makakatanggap ka ng pagpapala? No. Pag ikaw ay nagtanim ng kaunti, ay aani ka ng kaunti sapagkat kung ano yung tinanim, yung din ang iyong aanihin. Pag nagtanim ka, ang nagtatanim ng marami, ay aani ng marami. At ito ang napakasarap. Pag ikaw ay nagtanim sa bahay ng Diyos, pag ikaw ay nagtanim sa mga naglilingkod sa Diyos, pag ikaw ay nagtanim para sa karya ng Diyos, I'm sure, lalo na pag marami kang itinanim, marami kang aanihin. Hindi lamang ikaw ang pagpapalain ng Diyos, kundi maging ang iyong pamilya, kundi po ang Panginoon. Nakikita po natin, kahit may karamdaman sa loob ng pamilya, hindi hayaan na Diyos na magasto ka ng malaki. Tama! Kahit may problema sa pamilya na pinansyal, hindi hayaan ng Diyos na malugmok ka doon, kundi ang Diyos ay gagawa ng kaparaan. Kasi bakit? Yung po ang prinsipyo ng Biblia. Ang farmers po, pag nagtatanim ng marami, marami rin po silang aanihin. Yung po ang prinsipyo. Kaya mga magulang at kapatid, hamon, mahirap po ito. Pag inisip lang po natin, hindi po natin kakayanin. Kaya gamitin po natin yung puso natin. Magkaroon tayo ng desire talaga sa Diyos. Kasi, Lord, kabuhayan ko, ibibigay ko. Minsan may mga time na hamunin ka ng Lord. Sige, ibigay mo. Alam niyo, ako may mga nakausap ako ng tao.
Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Mga malapit sa amin po sa kanila. Nung ibigay ko yung buong bonus ko, yung binigay ko ng buong tarpin manti ko, iba ang dating. Maraming papapala sila natanggap. At nakita ko po. Kaya isang hamon ko sa ating mga magulang. Pag sa Panginoon, huwag tayong manghihinayang. Tama! Kung sa ano nga, nakuwat hindi tayo nangingayang eh. Mga itulugin, hindi tayo nangingayang eh. At sa Panginoon, ang binigay po natin dito, sigurado po ako, may maaabot na kaluluwa na maliligtas at magpupuri sa Panginoon. Di ba gusto natin maraming maligtas? The more you give, the more you save. Pag marami tayong binibigay, maraming taong maaabot at maraming maliligtas. At hindi lamang tayo ang matutuwa, kundi mismo ang Amang nasa langit ang unang matutuwa. Kaya huwag natin inimitahan ang pagbibigay. Kung ano yung pasya ng puso mo, gawin po natin sapagkat yung po ang sabi ng Bible. Yung po ang sabi ng Biblia. At sinasabi kong nasa inyo, mahirap gawin pag sa isip natin. Pero ang pagpuso po natin, ang Espiritu, ang laludyok, kayang-kaya po natin gawin. At ang sabi nga kanina nang nag-offering dito, mayroong magandang mangyayari. Hallelujah. Okay, yung po ang sabi, ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kaunti. Sino rito ang gustong umani ng marami? Pakitaas ng kamay! Yun. Lord, nakikita mo po Pag nagtanim tayo ng marami, aani tayo ng marami. Kaya sa darating na best offering, pag marami tayong binigay sa Panginoon, marami tayong hinandugan ng mga bagayan, I'm sure, sa darating na year 2005, yapayamanin tayo, pagpapalain tayo ng Panginoon, sapagkat yung po ang sabi ng Bible. 25. Ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Gusto natin yumaman? Ulitin ko ulit. Gusto natin, okay. Sabi dito, okay. 2 Corinthians chapter 8 to 10. Payo ni Paul. Kaya ito ang payo ko. Mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon. Pag-iipon inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong isang taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Di ba yung peace offering ay pinaghandaan natin yan? Di ba, year 2023, nag-peace offering tayo, natapos. Ngayon, mayaman ulit. Masarap ang pinag-ipunan eh. Kaya ito ang payo ko, mas mabuting papatuloy ninyo ang inyong pag-ipon ng kaloob, sinimulan ninyo nung isang taon. Ang Diyos sa mga magulang at kapatid. Kung tayo ay nag-ipon para sa ating sarili, nag-ipon tayo para sa ating pamilya, mas masarap yata kapag katapos ng peace offering, mag-ipon ka uli para sa susunod na peace offering. Amen! Tama! May pagkatapos na ibibigay mo naman, yung pang sabi nito, isang kabayo ang namuna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Mayroon tayong hangarin, mayroon tayong strong desire. Magagawa po ba natin? Siyempre kaming mga pastor na dapat mamuna. Kasi kami nangangaral. Hindi na, ito po yun. Mahirap magsalita, pero pag may desire ka sa puso mo, magagawa mo po. Yun po ang sabi ng Bible. Okay. Sabi nito, bakit higit na mas mabuti ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Bakit? Higit na mas mabuti ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Alam niyo po mga magulang at kapatid, why is it better to be a giver than a receiver? Alam niyo po mga magulang at kapatid, pag ikaw ay nakatanggap, sabi ko nga sa inyo, hindi ka
masyado masaya. Okay lang, masaya ka. Pero ang tao kung nagbibigay talaga, yung nagkakaloob, naghahandog, nagbibigay, ibang saya ang nararamdaman sa kanyang puso. At pag ikaw ay nagbigay sa church, parang ano pag ikaw ay giver sa church, matatandi ka na, hindi naman sa dahil nag-idol tayo ng tao, hindi po. Nakikilala. Kasabi nga rito, ang pagbibigay ay nagpapataas ng ating pagkaugnay sa lipunan. Sabi rito, giving increases our social connectedness. Kung baka saan pag ikaw ay nagbibigay, yung ano mo sa connection mo sa church lumalawak nakikilala ka. Subukan nyo, hindi ka magbigay. Pero pag tayo ay nagbibigay, grabe ang influensya po. Ang mararamdaman natin, lalo na ipagbinigay natin ito sa Panginoon. Kaya mga magulang at kapatid, tayo mga Kristyano, dapat ay magkaroon tayo ng desire pagtungkol sa giving, sapagkat yun po ang gusto ng Diyos. Okay, sabi dito sa note, maging isang tagapagbigay ng higit sa isang tumatanggap. Sabi dito, be a giver more than a receiver. Nang ibig kong sabihin, kung ano ang natanggap po natin, higitan po natin yun sa ating ibibigay. Pastor, ano yun? Lalo na po sa kanya. Ang gusto ng Diyos, more and more and more, na mabigay tayo sa Panginoon. Sapagkat yun po ang gusto ng Panginoon. Nalalahanin po natin. Naalala ko yung babae ng bala. Diba? Sa aklat ng Marcos o basta sa New Testament. Yung babaeng walo, 2 kusing na inulan. Yung pong 2 kusing ay buong na niyang kabuhayan doon. Pero ipinagkaloob niya sa Panginoon. At pag binasa niyo po, pinagpala ko yung babae na. Sa kabila ng kanyang kahirapan, buong kabuhayan, ibinigay niya sa Panginoon. Ibig kong sabihin, bakit ginawa ng babaeng bangon? Alam niya, kasi ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga, giving is a way of blessing. Ang pagbibigay, ito yung paraan para tayo ay pagkalagay. Sabi ng Biblia sa Kawikaan, ang mga kurito daw, alamin natin ang mamaya. Okay. Sa akin pagtatapos, 2 Corinthians 8:7-9. Pinagpala na ba tayo ng Panginoon? Amen. Amen. Okay. Masagana kayo sa lahat ng bagay. Sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Hindi, sabi ni Paul, hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa mamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Di ba ang gusto natin ay mayaman? Walang makapakantay sa kayamanan ng ating Panginoon Hesukristo. Pero ang anong ginawa ng Diyos? Ipinanganak niya siya sa sapsaban. Ang mayaman ng Diyos ay naging dukha. Bakit? Para tayong mga dukha ay yumaman. Nagkaroon ako ng mensahe dito, isipin mo, ibinaba ng Diyos ang kanyang sarili. Yung kanyang pagkayaman ay naging dukha. Kaya tayong mga dukha ay naging mayaman. At alam ko, sabi sa nabasa natin, pinipala tayo ng Panginoon. Hindi lamang sa mga bagay. Sabi rito, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kalaman, sa kasipagan, sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkawang ito. Kaya yun po ang gusto ng Panginoon. Mga magulang at kapatid, bakit tumatag ang kanilang pananampalataya at naging masipag at nagtataga sa paglilingkod? Alam niyo po ba mga magulang at kapatid?
dahil sila po ay nagpunan. May nagpunan. Ang isang negosyante, pag wala kang puhunan, may magagaling kasi na ano eh, ang magaling, sabi ni Kuya, ang magaling daw na negosyante, sales talk committee na. Pero tatandaan ko natin, money begets money. Pag may malaki kang puhunan, malaki ang iyong kikitain. Ganun din po sa Panginoon. Pag tayo po ay namuhunan, hindi lamang sa mga bagay na pinaisyan, sa paglilingkod natin sa Panginoon, na kahit anumang po ang mangyari sa ating buhay, dahil namuhunan ka, nagbigay ka ng buhay, nagbigay kung ano, sinasabi ko sa inyo, kung mananatili ka sa iglesia ng Panginoon. Hanggang dumating po na ikaw ay nagkatahid na walang ka na ng buhok, puthin ang buhok mo. Ang tuhod mo ay medyo umakalog-kalog na at marami ka ng nararanasan. Hindi ka mawawala sa Panginoon, hindi ka mawawala sa gawain sa Panginoon. Bakit? Namuhunan ka at ang Diyos ang magpapala sa akin. Palakpakan ko na. Kaya mga magulang at kapatid, tatandaan po natin sa aking pagtatapos, be a giver. Maging mapagbigay po tayo. Sa araw ng Pasko, darating po, alam ko na marami tayong ipagkakalob sa Panginoon. Pagpapalain po tayo